Evelyn Hart, pwede ka nang umalis. Sa wakas, nakalabas na. Matapos ang 3 mahabang taon. Nandito ka ba para sunduin ako? O para tiyakin lang na natapos ko ang sentensya ko? Evelyn, huwag kang magsimula ng ganyan kasakit na tono, kakalabas mo lang. Di ikaw naman ang maging mabait. Mga papeles ng diborsyo at kasunduan na hindi magsasalita, pirmahan mo. Kakalabas ko lang ng bilangguan. At ang una mong gagawin ay ipapirma sa akin ang divorce papers? Ang mga Reed ay naglinis ng iyong kalokohan sa loob ng 3 taon. Pagod na akong magpaliwanag ng iyong criminal record sa bawat okasyon. Tapos na ito. Kaya pinagbintangan mo ako at ipinakulong 3 taon na ang nakaraan. At ngayon sa tingin mo nadungisan ko ang pangalan ng pamilya Reed? Evelyn, 3 taon na ang nakaraan. Sino ang nagbago ng mga gamot sa operasyon at pinagbintangan ako sa ulat? Daniel, 3 taon akong nakulong dahil sa kasalanan mo. Paano mo di man lang ako maharap? wala akong choice noon. Walang choice? Dahil sa kadwagan mo, nawala ang karera ko, lisensya ko, at 3 taon ng buhay ko. Habang may sakit ang nanay ko, nabulok ako sa bilangguan. Huwag kang magkunwaring wala kang ibang paraan. Tigilan mo ang pagiging inosente. Hinatulan ka ng hurado. Ikaw ang kahihiyan ng pamilya Reed. Si Vanessa ay nagdadalang tao kay Daniel, kaya umalis ka na gamit ang natitira mong dignidad. Buntis? Maligayang pagbabalik, Evelyn. Nakatayo ka sa labas ng bilangguan na may positibong pregnancy test. Huwag kang magkunwaring nagsisisi ka. Si Vanessa ay galing sa respetadong pamilya na walang eskandalo, walang chismis. Kaya niyang bigyan si Daniel ng malinis na kinabukasan. Hindi ako ang huling nakaalam. Ako lang ang huling hadlang sa kanilang daan. Huwag mong sisihin si Daniel, Evelyn. Hindi mo mapipilit ang damdamin. Bukod dito, sabi ng doktor na sa mabuting kalusugan ako at ang sanggol ay perpektong maayos. Binabati kita. Hindi ka galit? Bakit ako magagalit? Masaya ako na may gustong kumuha ng basurang itinapon ko. Evelyn, sobra na yan. Sobra. Pinaako mo sa akin ang 3 taon para sa pagkakamali mo, tapos nanloko ka at pinabuntis siya. Wala kang karapatang husgahan ako. Daniel, ayaw ko ng gulo. Natatakot lang ako na ang kanyang pagtanggi ay makasama sa sanggol at sa reputasyon ng mga Reed. Wala siyang choice. Evelyn Hart, pipirmahan mo ang mga papeles na ito ngayon? Gusto mo man o hindi? Isa pa, kailangan pa ng garantiya ng pamilya namin ang long-term care ng nanay mo. Kakalabas mo lang. Ayaw mong mailipat siya sa labas ng specialist ward, di ba? Ginagamit mo ang nanay ko bilang leverage. Tigilan mo na ang pagiging dramatic. Isa kang disgrasyadong dating doktor na walang lisensya, walang kita, hindi mo man lang maprotektahan ang pangangalaga ng nanay mo. Ano ba ang ipinaglalaban mo? Evelyn, pumirma ka na lang. Pwede kang lumapit sa akin kung may problema ka. Lumapit sa'yo? At makulong muli para sa'yo? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang pumirma ako ng NDA at mawala? Wala kang chance. Daniel, magtatapos ngayon ang 3 taon nating kasal. Mula ngayon, ayaw ko nang magkaroon ng kinalaman sa mga gulo at reputasyon ng mga Reed. Evelyn, Huwag mo akong hawakan. Huwag kang magpakanobol. Babalik ka rin na nagmamakaawa. Ganyan sila lagi. Nakita mo na ako sa pinakamababa ko. Mga rehas ng bilangguan, walang kalayaan, lahat. Hindi mo na ako makikitang yumuko sa'yo muli. Daniel, ang sakit ng ulo ko. Ethan, Diyos ko! Evelyn, tinulak mo ba siya? 16 pa lang siya. Kakalabas mo lang at gusto mo nang patayin ang anak ko? Evelyn, maililigtas mo siya, di ba? Sinong nagsabi sa akin na umalis kanina? Tumawag ng ambulansya. Bilis. Nasa daan na po, ma'am. Evelyn, Nanumpa siya. Paano niya kayang iwan ng isang lihi-asing, anyos na bata? Margaret, wala nang lisensya si Evelyn. Kakalabas lang niya sa bilangguan. Wala kang alam. Siya ang pinakamahusay na cardiac surgeon sa Harborview. Alam niya ang medical history ni Ethan. May malay ba ang pasyente? May pananakit ba sa dibdib? Hirap sa paghinga? O kombulsyon? wala siyang malay. Bigla siyang natumba. Maputla at halos hindi humihinga. May problema siya sa ritmo ng puso. Ihiga siya ng patag. Huwag siyang galawin.
Suriin ang paghinga niya at panatilihing malinaw ang daanan ng hangin. Nasaan si Evelyn? Ibalik mo siya. Lagi siyang unang dumarating. Sa bawat krisis ng pamilya Reed. Bawat pagkakataon, Patuloy mo siyang tawagan. Ipabalik mo siya. Ibalik mo siya rito. Hindi pwedeng mamatay si Ethan. Hindi iniiwan ng doktor ang batang walang malay. Pero walang dapat na paulit-ulit na bumalik sa iisang panganib. Evelyn. Naghihingalo na si Ethan. Tingnan mo lang po siya. Nandito na ang ambulansya. Hindi nila alam ang kanyang history. Alam mo ang kanyang long QT syndrome, ang mga bagong gamot niya, ang mga nakaraang pagkahilo niya, ikaw ang humawak ng lahat ng medical records niya. Ano? Kaya tulungan mo po siya, 16 na taon pa lang po siya. Daniel, ang naaalala mo lang ba ay ang mga bagay na nakakabuti sa iyo? Matapos ang insidente sa operasyon, sumugod ang nanay mo para i-report ako. Nangako kang poprotektahan ang pangangalaga ng nanay ko kapag umamin akong guilty. Kayo ang nagpakulong sa akin. Komplikado ang lahat noon. Simple na lang ngayon. Wala akong lisensya, walang koneksyon sa pamilya mo, at walang tungkulin na ayusin ang gulo ninyo. Wala akong obligasyon na ayusin ang gulo mo. Wala ka bang dignidad? Naging bayaw mo si Ethan ng 3 taon. Nakaraan na. Bata pa siya. Nakakatawa. Hindi mo siya tinawag na bata noong pinilit mo akong pumirma ng divorce papers. Hindi ba yung doktor na nakulong? Ang iskandalo medikal ng pamilya Reed. Dali, i-record to. Tingnan ninyo. Namamatay ang anak ko. At tumatanggi itong doktor na tumulong. Naghihiganti lang siya sa pamilya namin. Margaret, takot ka ba na hindi magising si Ethan? O takot ka sa sasabihin niya kapag nagising siya? Anong ibig mong sabihin? Wala. Paalala lang. Ang emosyonal na stress ay nagpapalala ng arrhythmia. Patuloy kang magdrama. Lalo lang siyang masasaktan. Kamag-anak ka ba? Hindi? M? Kamag-anak po ba kayo? Hindi po. 60 anyos na pasyente na may long QT syndrome. May naunang sinkope. Nasa pangmatagalang beta blockers. Biglang nawalan ng malay matapos ang emosyonal na trigger. 6. Pinaghihinala ang malignant arrhythmia. Ihanda ang defibrillation habang nagdadala. Panatilihin ang tuloy-tuloy na ECG monitoring. At iwasan ang lahat ng QT prolonging na gamot. Naunawaan ko? Tara na. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Hayaan mo na ang mga doktor ng pamilya mo ang bahala sa iba. Hindi ka naman ganyan kalamig noon, Evelyn. Dati akong tanga. Isuot mo ito. Nag-aarteng mapagmahal na dating asawa ngayon? Nandyan si Vanessa. Takot ka bang i-post niya ito online? Inaamin ko, napakasama ng pagkakagawa ko. Sobrang balisa ang nanay ko. Huwag mo siyang sisihin. Pinilit ako ng nanay mo na pumirma. Ipinagmalaki ni Vanessa ang pagbubuntis niya. At wala kang sinabi. Hindi iyon basta maling paghawak. Iyan ay ang buong pamilya mo ang naging kasabwat. May kasalanan ng buong pamilya mo. Kailangan mo bang maging ganyan ka-harsh? Harsh? Kaya ko pang maging mas direkta kung gusto mo. Daniel, nasa ospital pa si Ethan. Bakit nandito ka pa? Nakapaghiganti ka na. Magulo na ang mga Reed. Satisfied ka na ba? Wala to. Vanessa, hindi pa nga nagsisimulang masunog ang mga ninakaw mo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, makukuha mo ang titulong asawa ng Reed at lahat ng gulo na kasama nito. Daniel, masakit ang tiyan ko. Talagang wala na siya. Rosa, Evelyn, pwede ka bang pumunta sa ospital ngayon? okay ba ang nanay ko? Stable siya sa ngayon. Pero binawi lang ng mga Reed ang insurance guarantee para sa long-term care ng nanay mo. Binawi na ang coverage nila. Kung wala ang garantiya ng mga Reed, ililipat siya sa labas ng specialist ward. Sinabi ng finance, hanggang hating gabi lang tayo para punan ang treatment gap o ililipat nila siya. Magkano ang kailangan natin? $30,000. Para lang manatili siya hanggang ma-approve ang bagong coverage. 30,000. Kaya, ganyan pala ang halaga ng pananahimik ko sa kanila.
Evelyn, subukan mong kausapin si Dr. Reed ulit, mag-asawa naman kayo dati. Hindi na. Ano? Wala lang, manatili siya rito hanggang hating gabi. Ako na ang bahala sa pera. Ginagamit ng mga Reed ang pangangalaga ng nanay ko para sirain ako. Akala nila wala akong paraan. Pero ang mga taong nasa sulok ay hindi laging lumuluhod. Minsan, lumilingon sila at hinihila rin pababa ang mga nagtulak sa kanila. Dr. Hart, kulang po ang laman ng card ninyo. Magbayad po muna kayo ng 10,000. Sagot ko na ang natitira bukas. Hindi pinapayagan ng sistema ang ganitong kaliit na partial payment. Kailangan ninyo ang buong 30,000 para manatiling aktibo ang specialist ward. Nag-check ako para sa inyo. Ang hating gabi ang mahigpit na deadline. Sabi ng finance, binawi ng mga Reeds ang authorization para sadyang matrap kayo. Ako ang umako ng sisi. Nangako silang aalagaan ng nanay ko. Ito ang tingin nila sa pag-aalaga, isang lifeline na pwedeng putulin kahit kailan. Kontaken po ba ninyo si Dr. Reed? Hindi makakaligtas ang nanay ninyo kung ililipat siya mula sa specialist care. Kakagaling ko lang sa Reeds. Hiwalay na kami. Kukunin ko ang pera. Evelyn. Ayos na si Ethan ngayon. Nakatulong ang medical tips mo sa EMT para iligtas siya. Para sa pasyente ko yan, hindi para sa pamilya mo. Alam kong kulang ka sa pera ngayon. Mutual Non-Disclosure Settlement Agreement. Non-Disclosure Pirmahan mo Settlement. ito. At ibabalik ko agad ang coverage ng nanay mo, 30,000 ngayong gabi. At pananatilihin naming ang coverage ng gamutan niya sa pangmatagalan. On. Ang bilis ng mga Reed. Nasa ER pa si Ethan at nagprint ka na ng bagong tali para sa akin. Tuwing sinusubukan kitang tulungan, sinira-siraan mo lang ako. Hinahawakan mo ang pangangalaga ng nanay ko para patahimikin ako. Umaasa ka ng pasasalamat? Magpakatotoo ka, kakalabas mo lang sa bilangguan. Walang lisensya, walang kita. Kailangan ng nanay mo ng patuloy na alaga. Kanino mo pinapatunayan ang katigasan ng ulo mo? Evelyn. Hindi ito kawanggawa. Isa lang itong panibagong kadena para kontrolin ako. Hindi ito tulong. Kadena lang ito para bitagin ako. Pagsisisihan mo ito. Pinakapagsisisi ko ang pagkatiwala sa'yo 3 taon nakalipas. Hindi dapat ito magwakas ng pangit. Pirmahan mo. At kapag naayos na ang usapan namin ni Vanessa, kompensahin kita ng pribado. Ang walang hiya mong pagkakapare-pareho ay halos kahanga-hanga. Professor Miller, kailangan ko ng pautang. 30,000 lang, maximum. 3 taong walang surgical license, nawala ang karamihan ng kaibigan ko. Pinalayas ako ng mga Reed, nawala ang natitira. Nakakatawa, lahat ng dating kaibigan ay bigla na lang nawala. Lumalabas, ang katapatan ay 30,000 dolyar lang. Dr. Hart, Kilala ko ba kayo? mula sa pamilyang Blackwood, Eleanor Blackwood, matriarka ng pamilyang Blackwood. Alam kong kailangan mo ng 3,000 at alam kong hindi mo kukunin ang maruming pera ng mga Reed. Hindi mo ako pinigil kagabi ng gabi para lang panoorin akong magdusa, Mrs. Blackwood. Hindi ako nandito para magsaya. Ang apo kong si Adrian ay nagkaroon ng cognitive damage sa isang aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas. Akala ng mundo, sira na siya. Kailangan ko ng doktor. At kailangan ko ng bagong Mrs. Blackwood. Mali po ang tao. Kaka-divorce ko lang. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit perpekto ka. Walang ugnay sa mga Reed Sanay, sa cardiothoracic surgery at neural rehab. Maingat ka, matatag at hindi masisira. Pakasalan mo ang apo ko at sasagutin ng mga Blackwood ang mga bayarin ng nanay mo ngayong gabi. Sisiyasatin ko rin ang iyong lumang medical case. Iyon lang. Ano ang catch? Maging asawa ni Adrian, pagalingin mo siya, protektahan mo siya at itago ang kanyang kondisyon. Paano kung tumanggi ako? Pagsapit ng hating gabi at ililipat ang nanay mo mula sa specialist care. Pakakasalan ko siya. Pero iligtas mo muna ang nanay ko. Sumakay ka sa kotse. Makatitiyak ka. Ang pondo ng Blackwood
ay walang biglaang mga issue. Ang mga Blackwood ay laging kumukuha ng higit pa sa ibinibigay. Matalino. Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga babaeng walang muwang, hindi rin ang pamilyang ito. Evelyn. Na-process na ang bayad. Cleared na lahat. Tuloy ang paggamot ni Marian. Evelyn, saan mo nakuha ang pera? Nangutang ka ba? O high interest na utang, huwag mong gawin ito. Kaya pa nating ayusin ito para sa nanay mo. Wala nang dapat pag-usapan. Bayad na ang mga bills ng nanay ko. Sino? Tagal na nating hindi nagkita, Dr. Reed. Ikaw at si Evelyn. Daniel, ang buhay ko ay wala nang kinalaman sa'yo. Salamat. Huwag mo na akong pasalamatan. Wala kang utang pera sa amin. Utang mo sa amin ay kasal. Tutuparin ko ang ating kasunduan. Pero hindi ka pwedeng makialam sa aking pagsisiyasat sa lumang kasong iyon. Siya. Dr. Hart, kumpirmahin po na ang pagpaparehistro ng kasal na ito ay voluntaryo. Kumpirmado. Ilang oras lang ang nakalipas. Nawala sa akin ang Reed titulong asawa. Ngayon ako ay Blackwood na. Sisi? Walang binabago ang pagsisisi. Tanging sa mga bagay na gumagana ako nakatuon. Ang mga Reed ay gumawa ng pinakamalaking katangahan sa kanilang buhay sa pagpapaalis sa iyo. Gandang babae. Gay NG. Blackwood, ito po ang inyong asawa. Ang mga lihim ng pamilyang Blackwood ay mas malalim pa kaysa sa mga tambo. Padalos-dalos na desisyon iyon. Si Adrian ang tagapagmana ng Blackwood. Hindi ba itong kasal ay malaking pagbaba para sa kanya, pagpapakasal sa isang diborsyada na kriminal na si Sylvia? Masyadong malupit iyan. Maswerte tayong may Dr. Hart na nag-aalaga kay Adrian. Isang kahiyahiyang siruhano at isang sirang tagapagmana. Perpektong tugma. Ang mga pamantayan ng pamilya ay talagang bumaba kamakailan. Natututunan ko pa ang mga patakaran ng pamilya ninyo. Pero ang mga api ng pasyente ay hindi maaaring isa sa mga iyon. Ang init ng ulo mo para sa isang taong kagagaling lang sumali sa pamilya. Walang kahihiyan ng diborsyo. Ang pangungutya sa pasyente para ay nakakataas. Maganda. Sobrang ganda. Hindi mo kailangang magpanggap para sa akin. Kubo. Maganda. Irregular na pulso, pero stable ang muscle tone. Mabagal na tugon pero aktibong sumusubaybay ang mga pupil sa liwanag. Adrian, talaga bang may kapansanan ka? O may nagpapakita sa iyo na ganyan? Ganyan, nasasaktan ng babae. Hindi siya sira. Itinatago siya. Ang karaniwang pinsala sa utak ay hindi nagpapakita ng ganito. Pangmatagalang lason sa nervyos compression. Paminsan-minsang kaliwanagan, sinusundan ng sapilitang kapansanan sa pag-iisip. Ang mga Blackwood ay hindi nangangailangan ng asawa. Kailangan nila ng isang tao na kayang panatilihin siyang buhay. Sinong nagpadala sa'yo? Ang narito para iligtas ka. Victoria Blackhill. Hindi ko siya kilala. Sylvia Grant. Halos hindi ko siya kilala. Kung gayon, ano ang gusto mo mula sa kasal na ito? Para. Overdue na ang bayarin sa ICU ng nanay ko, babayaran ng mga Blackwood at ililigtas kita isang malinis at simpleng deal. Walang malinis na deal sa pamilyang ito. Kung gayon, dapat mong pahalagahan ako. Ako lang ang tao sa silid na ito na talagang gustong mabuhay ka. Ako lang dito ang talagang gusto kang mabuhay. Pisilin mo ng mas mahigpit at mali-align ko ang stimulation point. Hindi mo na kailangang magpanggap ng kahit ano. Anong ibig mong sabihin? Mauuwi ka talagang paralisado? Ano ang naisip mo? Pagkalason na hindi bababa sa 3 taon. May taong ayaw kang mamatay, gusto ka nilang mabuhay, pero tuluyan. Hindi kumikilos. Sige. Ganyan ka ba humingi ng tulong?
Tiisin mo, matibay ka, pero mas matatag ang tekniko. Mas nakakatakot ang pamilya ng ex ko kaysa sayo. Kaka-divorce ko lang ngayong gabi. Mas nakakatakot ang pamilya ng ex ko kaysa sayo, Adrian. Adrian, oras na ng gamot mo. Ang bilis ng pagbabago mo. Oras na ng gamot ko. Maging mabuti ka, Adrian. Inumin mo na ang gamot mo. Sino ang nagreseta nito? Doktor ng pamilya namin. Iniinom na niya ito sa loob ng 3 taon. Kaya pala lumala siya ng ganito. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Dr. Hart? Pinipigilan ng sedatives ang neural excitation habang ang cognitive aids ay hinaluan ng mga inhibitory ingredients. Ang pamilyang Blackwood ba ay nagbabayad sa mga doktor? O sa mga bartender na naghahalo ng mapanganib na cocktail? Kararating mo lang at nagtatanong ka na sa lahat? Ako ang personal na doktor ni Adrian, ngayon, simula ngayon. Lahat ng oral at IV na gamot dadaan muna sa akin. Sino ka ba? Mapait. Ayaw uminom si Adrian. Hindi siya nagtatantrum. Alam niyang nakakalasong ang gamot na ito. Na alam niya ang totoo. Napansin lang niya ang hindi pagkakatugma ng gamot. Malamang wala na siyang ibang alam. Malamang. Ang babaeng ito ay mas magulo kaysa sa sinasabi ng file niya. Dapat ba natin siyang palayasin sa pamilya? Kakadala lang ni Eleanor sa kanya, hindi natin ito pwedeng madaliin. Kakadala lang ni Eleanor sa kanya. Hindi natin ito pwedeng madaliin. Subukan nating magpanggap. Huwag kang masyadong maghukay. Takot akong mapatay. Takot kang hilahin ako pababa kasama mo. Huwag kang mag-alala. Propesyonal ako sa paghila ng mga tao pababa kasama ko. Ginawa ko ulit ang gamot niya ngayon dahil natapon kagabi. Makakapagpahinga po kayo ng mabuti sa batch na ito, Dr. Hart. Ibigay mo ang listahan ng gamot. Ang gamot ay inihanda na. Bakit po susuriin ang listahan ngayon? Kakain ka ba ng pagkain nang hindi tinitingnan muna ang menu? Si Sylvia po ay nag-alaga kay Adrian sa loob ng 3 taon. Nagsumikap siya. 3 taon na pag-aalaga, pero lumala lang ang kalagayan niya, hindi yun pagsisikap. Kapabayaang medikal yan. Ibigay mo sa kanya ang listahan ng gamot. Ang mga gamot na ito ay hindi papatayin siya agad, pero magpapapurol ng kanyang pandama at gagawin siyang dependent. Sa kalaunan, mawawala ang lahat ng pagkatao. Kalokohan yan. Sabi ng doktor ng pamilya natin, nagpapatatag ito ng kalooban niya. Ano ang pangalan ng family doctor ninyo? Walang sagot. Iba na lang ang itatanong ko. Sino ang nagbibigay ng mga gamot na ito? Dr. Hart, kailangan mo ng ebidensya bago ka mag-akusa. Kukunin ko ang ebidensya. Pero itigil na ang mga gamot na ito ngayon. Boom pretty. Siyasatin si Evelyn Hart. Masyado siyang maraming alam. Kung lalo siyang maghuhukay, itigil ang investigasyon niya. Ay. Tulong! May doktor ba? Hindi siya makahinga. Umatras kayong lahat. Bigyan siya ng espasyo at hangin. Ito ay acute asthma attack.
May history ba siya ng hika? Oo. Sabi niya nahihigpitan ng dibdib bago tayo umalis. Pero naisip ko pagod lang siya. Nasaan ang inhaler niya? Nasa bag niya. Eto na. Evelyn, Hindi ka ba convicted felon? Paano ka nangahas gamutin ang pasyente? Sasagutin mo ba kung may mangyaring mali? makinig ka sa akin. Huminga ng dahan-dahan. Pigilan mo, wag mong ilabas agad. Hindi ba yung doktor na nakulong? Dapat ba nating hayaan siyang tumulong? May tumawag ba sa 911? Natawag na. Kalaga ng scarf niya. Huwag siyang ihiga ng patag. May kumuha ng mall first aid kit at oxygen tank. Bilis! Hindi mo ba naiintindihan? Wala ka ng kwalifikasyon para mag-practice. Ang mga kwalipikadong nanonood lang ay nakatayo at nagpi-film. Ang hindi kwalipikado ay nag-iipon ng lakas. Maraming salamat po. Salamat po, Doktor. Salamat. Puro swerte lang. Pwede kang magkaroon ng ganoong swerte kung nangahas kang lumuhod at tumulong. Itinapon ng mga Reed ang isang brilyante at pumulot ng selfie filter. Nililigtas pa rin niya ang mga tao. Evelyn, lumabas ka po. Si Ethan ay 16 pa lang po. Hindi mo siya pwedeng hayaang mamatay. Evelyn, mali ako po. Pakiusap, iligtas mo muna si Ethan. Aayusin natin ang lahat ng iba pa mamaya. Una, buhay pa ang aking ina, kaya tigilan mo na ang pag-aarteng ina sa akin. Pangalawa, si Ethan ay anak mo, hindi ko responsibilidad. Evelyn, alam kong galit ka. Pero nakataya ang buhay ni Ethan, bata pa siya. Pumunta ka kay Vanessa, hindi ba siya ang dalisay, disenteng kinabukasan ng pamilyang Reed? Hindi makakapantay si Vanessa sa iyo po. Dati kang isang henyo sa cardiothoracic. Ngayon mo naaalala ang henyo ko? Noong pinilit mo akong umamin na nagkasala at mabulok sa bilangguan, tinawag mo akong isang kriminal na mamamatay tao. Noong pinaamin mo akong guilty at ipinakulong mo ako, binansagan mo akong mamamatay ng mga kriminal. Nagmamakaawa ang ex-husband mo sa pintuan natin. Hindi mo ba siya dapat aliwin? O gusto mo bang magchismis ang mga tao na ang bagong Mrs. Blackwood ay hindi pa rin nakakalimot sa una niyang asawa? Dahil nandito na ang lahat, makinig tayo sa isang bagay. Evelyn, ngayon lang ito. Umamin ka ng guilty at lahat tayo ay ligtas. Nirekordo mo ito? Akala mo ba maghihintay ako para gumawa ka ng panibagong kasinungalingan para lokohin ako? Wala kang utang na loob. Evelyn, burahin mo ang recording. Layuan mo ang asawa ko. Hindi ka makakatayo dati. Ex-husband, bantayan mo ang kamay mo. Ngayong nakapasok ka na sa pamilyang Blackwood, ang buhay ni Ethan ay wala nang halaga sa iyo ngayon. Ikaw, buhay ka Ethan? Sabi niya wala ka na. Bakit ang buhay ni Ethan ay dapat kong alalahanin? Masakit ang binti ko. Hindi matatag ang neural reflexes niya. Tapos na ba tayo dito? Kailangan ng pahinga ng pasyenteng ito kaya? Reflex lang iyon. Isang reflex na ayaw ng mahinang pag-iisip. Pero sinabi ng mga doktor na ang pinsala niya ay hindi na maaayos. Laging nabibili ang mga doktor. Imbestiga ang lahat ng ginawa ni Evelyn Hart mula noong sumali siya sa pamilyang ito, lalo na kagabi. Paano kung kaya niya talagang gamutin si Adrian? Siguraduhin natin na hindi siya magtagumpay. Kulang ng 2 pahina mula sa iyong toxicology report pagkatapos ng aksidente sa kotse. 3 taon na ang nakaraan. Lady sleep. Tigil mo acting. Muntikan ka ng mabisto kanina sa labas. Magaling mo akong tinakpan.
Ang pagligtas sa iyo ay hindi nangangahulugang aayusin ko ang mga gulo mo. May nangialam sa report na ito. Saan mo nahanap? Nakatago sa loob ng iyong lumang medical file. Adrian Blackwood, kung gusto mong mabuhay, tigilan mo na ako ng half-truths. Mali ito. Mga residu ng nerve toxin binago para mukhang sedative metabolism. Ang palpak na trabaho, pero sapat para lokohin ang pamilya. Kaya may pinaghihinalaan kang tao sa loob ng itim na butas kapag na-stuck ka ng ganito magpakailanman. Masyadong maraming alam, masasaktan ka. Parang eksaktong sasabihin ni Daniel yan. Kaya kitang iligtas. Pero hindi ako magiging bulag na pawn sa iyong chessboard. Ito ang aking transfer medical records. Pagkatapos ng aksidente, tanging bahagi lang nito ang makikita mo. Ang kuripot. Para ito sa kaligtasan. Ang damot naman. Para mabuhay. Inirekomenda ako ng tatay mo. Pinahahalagahan ng tatay ko ang talento, syempre. Baka gusto lang niyang makita kung gaano karaming kasanayan ang natitira pagkatapos ng 3 taon. Mula sa operating table. Evelyn, huwag kang masyadong magpaka-stress sa review. Huwag kang mag-alala, hindi tulad mo, hindi ko kailangan ng scapegoat. Dati pa akong nangahas na umupo sa mesa. Hindi ito reinstatement review. Ito ay bitag. FFBE, bitag ito. Handa ka na ba, Dr. Hart? FME. Handa na ako. Sana handa ka rin. Ang pasyenteng ito ay dumaranas ng Paninikip ng dibdib sa loob ng 3 buwan. Unang na-diagnose dahil sa anxiety. Ano ang hatol mo, Dr. Hart? Hindi ito anxiety. Sandali ka lang tumingin ng 10 segundo. Higit pa iyan sa sapat na oras para mali ka ng lubos. Ang pasyente ay may banayad na peripheral cyanosis, lumalalang paninikip ng dibdib pagkatapos ng aktibidad at latent ischemic signs sa ECG. Agarang coronary CT at troponin enzyme tests ay kailangan. Ito ay isang qualification review, hindi pagkakataon para sa iyo na baligtarin ang buong proseso ng diagnosis. Ang mga patakaran ng proseso ay hindi makapagligtas ng pasyenteng maling na diagnose. Tama ang hatol ni Dr. Hart. Kailangan ng pasyente ng agarang cardiology evaluation. Tigilan mo na ang pagrereseta ng anti-anxiety medication para sa kanya, magdudulot ito ng medical crisis. Siya iyon. Ito ang doktor na pumatay sa tatay ko 3 taon na ang nakalipas. Tingnan ninyo, Harborview Hospital ay hinahayaan ang maling praktika na ito na mag-practice muli ng nakamamatay na praktika. Eto na. Namatay ang tatay ko dahil sa'yo 3 taon na ang nakararaan. Anong karapatan mong mag-practice muli? Lahat, huminahon kayo. Baka hindi sinasadya ni Evelyn ang ginawa. Baka. Peke ang medical record na ito. Huwag kang magtangkang itanggihan. Ang petsa ng kamatayan ay Agosto 10 nama, 3 taon na ang nakararaan, pero ang batch number sa slip ng gamot na ito ay hindi nalog sa system hanggang Setyembre. Ano ang pinagbalikan niya na gamot pagkatapos mamatay? Tingnan ninyo ng mabuti, may nagpeke ng lumang aksidenteng medikal gamit ang bagong talaan. Hindi ko alam. May nagbigay sa akin nito na, ako, hindi ko sila kilala. Huwag masyadong magmadali, ang palabas ay hindi pa tapos. Walang maagang pag-alis para sa mga cast members. Isang junior nurse ay nagkaroon ng emotional breakdown at gumagawa ng maling akusasyon. Walang dahilan si Vanessa para gawin iyon. Tay, hindi ko po talaga ginawa iyon. Lagi akong kinamumuhian ni Evelyn. Siyempre, sinusubukan niya na isisi sa akin. Naniniwala rin ako kay Vanessa. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Dr. Reed ay kadalasang ang mga mapanganib.
Dr. Hart, suportahan ang iyong mga salita ng ebidensya. Ang nurse ay binayaran ng 50,000. Ang transfer account ay pag-aari ng personal assistant ni Vanessa. Nasiyahan ka na ba? Hindi pa. Nakatayo ka pa rin. Talagang kahanga-hanga ka, Dr. Hart, pero ang ospital na ito ay hindi isang larangan ng digmaan. Ang mga masyadong matalas ay mauuwi sa pananakit sa sarili. Makatitiyak po kayo, Dr. Shaw. Tanging ang may sakit lang ang pinuputol ko. Blackwood Clinic. May taga Northline General ang kumuha ng pera mula sa Blackwood Clinic para i-frame ako ng impressive. Ang smooth na cross-institutional collusion. Pagkatapos ng aksidente, 3 taon na ang nakalipas, una akong ipinadala sa Blackwood Clinic. Doon ako nagsimulang mawalan ng bait. Kaya ang pinagmula ng toxin ay malamang nagsimula doon. Sundan ang daloy ng droga. Hanapin kung sino ang bumili pumirma at nagbago ng mga record. Inuutusan mo ba ako? Sinasagip kita. Ikaw ang nagbibigay ng resources, patas na paghahati ng trabaho. Isa kang talagang task manager, Dr. Hart. At ikaw naman ay magaling sa pagpapanggap na patay, Mr. Blackwood. Natuntunan nila ang linya ng pagbili ng droga. Ang bilis. Mas problemado si Evelyn Hart kaysa sa ipinapakita ng kanyang profile. Itinapon siya ng mga tambo, ngunit pinulot siya ni Adrian at hinasa siyang maging sandata. Abisuhan ang Blackwood Clinic, burahin lahat ng record na kailangang mawala ngayong gabi. Evelyn, mag-usap tayo. Wala na tayong propesyonal na obligasyon at wala nang natitirang ugnayan sa kasal. Ano pa bang pag-uusapan? Pag-usapan natin ang nakaraan. Hindi mo ba inilibing ang ating nakaraan sa liability statement na iyon? Alam kong galit ka sa akin. Pero wala akong choice noon. Ang aking ina, si Dr. Shaw, at ang Hospital Compliance Board, pinilit ako. Kaya ikaw naman ang pumilit sa akin. Napagtanto ko lang kung gaano ka nagbago pagkatapos mong umalis sa pamilya Reid. Hindi ka ganyan katalas noon. Ang anumang itinago, nang matagal ay lalong lumalabas na matalas. Evelyn, bumalik ka. Mababawi ko sa iyo. Mababawi ko, maaari kong makuha si Mariana ng mas magandang ward. Maaari rin kitang tulungan na mabawi ang iyong surgical privileges. Hindi ka nagsisisi sa pananakit mo sa akin. Nagsisisi ka dahil kapakipakinabang pa ako. Kailangan mo ba akong makita ng ganito? Hindi. Dati akong bulag. Ngayon, nakikita ko ng malinaw. Kailangan mo ba akong makita ng ganito? Hindi. Dati akong bulag. Ngayon nakikita ko ng malinaw. Daniel, sabi mo aasikasuhin mo ang bagay ni Ethan. Bakit kasama mo na naman siya? Vanessa, wag kang magkamali ng intindi. Walang misunderstanding dito. Hindi ako nagre-recycle ng basura. Itinapon ko na. Huwag kang magpakasanto, Evelyn. Sino bang nakakaalam kung nagpakasal ka sa pamilyang Blackwood para lang makuha ang atensyon ni Daniel? Malamig na. Umuwi na tayo, asawa. Siya. Hey, sawa na ako. Gusto ko si Evelyn Hart i-ban sa operating room ng tuluyan. Hindi. Kung gaano siya kahirap umakyat, pabalik mas lalo siyang. May plano ka ba?
May VIP na pasyente pre-op evaluation bukas. Hayaan mo siyang manguna. Perpekto. Sa pagkakataong ito, pahihiyain ko siya sa publiko. Sundin muna ang standard pre-op procedure. Hindi namin masusunod ang standard procedure. Gusto mo lang ng spotlight? Gusto ko lang magligtas ng buhay. Ang pasyente ay may latent aortic dissection. Ang panganib na i-anesthetize siya sa ilalim ng orihinal na plano ay papatay sa kanya sa operating table. Sigurado ka ba? Kung hindi ka sigurado, huwag mong harangan ang pinto ng OR. Tama siya. Baguhin agad ang plano. Salamat po, Dr. Hart. Kami ay formal na mag-apply sa ospital para ibalik ang iyong mga pribilehiyo, okay? Tatalikuran mo ang iyong mga pagmamataas. Kapag mas marami siyang exposure, mas nagiging mapanganib siya. Hindi siya pwedeng manatili. Ano ang susunod na hakbang, Dr. Shaw? Saktan siya sa pinakamasakit na bahagi ang kanyang ina. Sumisiklab ang lason. Umalis ka. I-save mo ang marangal na kilos mo para sa oras na kaya mo nang tumayo ng tuwid. Huwag mo akong hawakan. Sasaktan kita. Sinasaktan mo na ako, kaya tumahimik ka. Lumayo ka sa akin sa susunod kapag sumiklab ang lason. Kung lumayo ako, nasa morgue ka na sana ngayon. Richard Shaw, Sino ang tinutukoy mo? ang crush. Northline General. Richard Shaw. Nagulo ang pangalang Adrian noong toxin flare niya. Ang parehong lalaking pumilit sa akin na. Pumirma sa kasunduang iyon noon. Parehong batch ng gamot. Dito na ito. Anong nahanap mo? Ang medical accident ko at pagkalason mo ay malamang na nagmula sa parehong clinical trial batch. Richard Shaw. Oh. Del, may isa pang problema. Tinanggal ang 10 minutong critical na footage. Mrs. Blackwood, isang kotse ang sumusunod sa atin sa loob ng 2 blok. Laktawan ng mga mansyon at dumaan sa pangunahing daan. Sinusundan tayo. Kapit ng mahigpit. Mrs. Blackwood, ayos lang ako. Northline General. Ayon sa opisyal na tala, ang unang ambulansiya ay dumating noong 23:40. Pero ang oras ng litratong ito ay 23 to 19. 24 minuto ng mas maaga. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 20 minuto. Gaya ng pagturok sa akin ng droga. Si Daniel ay bahagi ng emergency transport noong panahon na iyon. Dapat alam niya ang isang bagay. Anong gusto mo ngayon? Ikaw ba ay nasa emergency transport team noong gabing nag-crash si Adrian Blackwood? 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko matandaan. Deputy Chief ng Cardiothoracic Surgeon, pero napakahina ng memorya mo. Evelyn, tigil mo na ang paghuhukay. Anong kinakatakutan mo? Natatakot ako na hindi mo makita ang panganib na darating sa iyo. Sino ang naroon noong gabing iyon? Nandoon si Dr. Shaw. Tingnan niyo lahat, kaagad pagkatapos magpakasal sa pamilyang Blackwood, iniwan ng dating manugang na ito ang kanyang 12, taong gulang na dating bayaw. Evelyn, hindi ko mapigilan si Mama. Ano ba ang nagawa mong pigilan sa buhay mo?
Pakiusap, iligtas si Ethan. Naghihingalo na siya. Ang kondisyon ni Ethan ay lumala hanggang sa puntong ito dahil sa matagal na maling diagnosis at magulong schedule ng gamutan. Hindi ito kasalanan ko. Ang mga Reed ay talagang dalubhasa sa pagbaluktot ng mga kwento. Dahil nandito ka na tingnan mo na lang siya. Sakit ang ginagamot ko, hindi pabor. Huwag mong hayaang malaman ni Dr. Skoll. Ethan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Mukhang mas marami pang alam ang kapatid mo kaysa sa akala mo. Kailangan ni Ethan ng buong pagsusuri sa gamot. Makakagawa ako ng treatment plan. Pero kailangan ko ang lumang medical records mula 3 taon na ang nakaraan. Anong lumang records? Wala akong alam tungkol diyan. Wala akong paraan para gamutin siya. Evelyn, huwag mong gamitin ang buhay ni Ethan bilang leverage. Mas magaling ka noon sa paggamit ng buhay ng nanay ko bilang leverage noon. Ito lang ang nahanap ko. Hindi ko ito pinirmahan. Alam mong peke ito. Wala akong choice noon. Mayroon ka. Pinili mong ako ang sumalo ng sisi para sa iyo. Kinukumpirma ng paunang pagsusuri na ang lagdang ito ay hindi ang tunay na sulat kamay ni Dr. Hart. Pero kailangan namin ang orihinal na dokumento na nasa file para sa opisyal na ulat. Gaano katagal aabutin? Mamayang gabi, sa pinakamaaga. Magpapadala ako ng tao para kunin ito mamayang gabi. Mag-ingat. Habulin sila. Nataranta sila. Ibig sabihin, malapit ka na sa katotohanan. Hindi lang nila ninakaw ang aking mga pribilehiyo. Sa pag-opera ninakaw nila ang buong buhay ko. Dapat nating ihinto ang investigasyon. Itigil ang investigasyon? Si Richard Shore ay target na ang mga taong malapit sa iyo. Maghukay ka pa at tatargetin naman ang nanay mo. Kaya dapat tumigil ako. Ako na ang bahala. Pareho lang kayo ni Daniel. Ang isa ay nagtatago sa likod ng proteksyon. Nasa likod ng proteksyon, ang isa naman ay nasa likod ng kawalan ng kakayahan. Pareho kayong nagdedesisyon ng buhay ko para sa akin. Gusto kang makita ni Dr. Hart at Dr. Shaw. Kailan? Bukas ng umaga. Sabi niya, kung gusto mo ang totoo, pumunta kang mag-isa. Darating ako sa tamang oras. Umupo ka, Dr. Hart. Masyado kang makitid ang pananaw dito. May magandang kinabukasan si Daniel. At ikaw ang perpektong magpasan ng sisi. Kaya inaamin mong itulak ako palabas para pasanin ang sisi? Huwag mong sabihin ng masyadong matindi. Ang mga pagbasa ay sumuporta sa pagkakaospital ng iyong ina sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga pagbasa ay natuto ng mabuti. Ang magaling na guro ay nagbubunga ng magaling na estudyante. Masyado ka pang walang muwang, Dr. Hart. Hanggat kayang tiisin ng iyong ina ang mga kahihinatnan. Evelyn, ang kondisyon ng iyong ina ay biglang naging mas malala. Pagkatapos ng pagbabago ng gamot, ang presyon ng dugo ni Marian ay biglang bumaba. Sino ang nagbago ng kanyang gamot? Dr. Shaw, Kung may mangyari man sa nanay ko, sisiguraduhin kong ang kamay mong nagre-reseta ay hindi na muling makakahawak ng medical record. sino ang nagbigay sa iyo ng responsibilidad? Dinala ko ang tao at ang mga gamot na iyon. Yung mga tao ni Dr. Shaw. Ang mga gamot ay galing sa experimental project. Sumusunod lang ako sa utos. Vanessa,
Balak mo pa bang mag-imbestiga mag-isa? May silbi ka naman ngayon. Hirap na hirap ka talaga magbigay ng papuri. Takot akong maging mayabang ka. Pinagsamang interbensyon, saan mo nakuha ang treatment protocol na ito? Sarili kong proyekto ito, syempre. Saan nanggaling ang Phase 3 stimulation mga parameter? Bakit inalis ang ikapitong sample group? Sino ang nagtakda ng risk threshold sa core algorithm? Aayusin ko na lang po ang mga detalye mamaya. Hindi mo yan maaayos. Ito ang manuskrito ko mula 3 taon na hindi pa na-publish. Evelyn Hart, dahil sa hinalang nag-leak ng kumpidensyal na impormasyon ng ospital at nakagambala sa mga aplikasyon ng proyekto, ang iyong proseso ng muling pagbabalik ay sinuspinde ng may agarang bisa. Evelyn, alam kong may sama ka ng loob, pero hindi dapat masira ang proyekto dahil sa personal na galit. Ang mga nakaw na bagay ay masusunog kahit ang pinakamagandang packaging. Mangyaring umalis na po kayo sa ospital, Dr. Hart. Babalik ako. Hindi para magmakaawa sa'yo, kundi para maningil ng lahat ng utang. At ang pamamaraan ng pagbabalik tungkulin. Dr. Hart, totoo ba ang mga paratang na ninakaw mo? Ang proyekto ni Vanessa Shaw at nagdulot ng aksidenteng medikal 3 taon na ang nakaraan. Pwede ka pa ring humingi ng tawad ngayon, ang mga show ay handang magpatawad sa'yo. Patawarin ako sa aling daan? Yung kung saan ako gagapang at magmamakaawa? Tigilan mo na ang pagmamatigas. Hindi ako hihingi ng tawad sa mga nagnakaw sa akin. Ganito ka na ng maraming taon. Inilihim mo ito sa akin ng matagal. Huli ka na sumali sa laban. Pero nasa laro na ako ngayon. Ang buong katotohanan. Ako ang tagapagmana ng Blackwood MedTech. Matapos ang aksidente, 3 taon na ang nakalipas. Si Victoria ang pumalit sa board bilang aking stepmother, sinasabing para patatagin ang Blackwood. Ayaw niya akong mamatay. Gusto niya akong buhay, ngunit walang kapangyarihang pumirma ng dokumento, bumoto, o sumalungat sa kanya. Ang tagapagmanang may kapansanan na buhay ay mas madaling kontrolin kaysa sa patay. May-ari ang Blackwood ng pangunahing neurorestoration patent. Gusto ni Richard Shaw na sakupin ito, at gusto ni Victoria na ibenta ito. Kaya ang aking medical incident, ang aksidente mo sa kotse, at ang proyekto ni Vanessa ay lahat bahagi ng iisang sabuatan. Pwede ka pa ring umalis kung nagsisisi ka na ngayon. Huli na. Kapag pumasok na ako sa OR, hindi ako umaalis sa gitna ng operasyon. Mr. Blackwood, handa na ang mga saksi. Si Victoria ay nagdaraos ng family board hearing para ideklara kang hindi karapat-dapat sa pamamahala. Determinado silang tawagin kang isang tagapagmanang permanenteng walang kakayahan. Natatakot ka ba? Natatakot ako na masyado silang mahina para lumaban ng maayos. Si Mr. Blackwood ay may pangmatagalang kapansanan sa pag-iisip at hindi kayang gumawa ng sariling desisyon. Hindi man lang kayang uminom ng gamot si Adrian nang hindi siya nadroga sa mga taong ito. Pagsusuri sa lugar.
Sa anong autoridad ka nakatayo dito, Dr. Hart? Asawa niya. Ang kanyang personal na doktor at ang nag-iisa doktor sa silid na ito na wala sa iyong payroll. Wala siyang permanenteng demensya. Paulit-ulit ang kanyang kapansanan sa pag-iisip. Dulot ng mga droga at lason. Nakakaantig na talumpati, Dr. Hart, pero suspendido ang lisensya mo. Ano ang kwalifikasyon mo para suriin ang stepson ko? Ano ang karapatan mong husgahan siya? Isang taong inakusahan ng medikal pang-aabuso at proyektong datos na may galit na hampas. Talaga bang gusto niyong pagkatiwalaan siya? Wala siyang kwalifikasyon. Walang sino man sa pamilya Blackwood ang mas kwalipikado. Adrian, malinaw ang isip mo. Anong problema, Victoria? Nadismaya ka ba na nagising na ang stepson mo? Masyadong delikado iyon. Hindi ko hinayaang ma-corner nila ang asawa ko. Adrian, Sumisikip na ang lason. Hindi na tayo pwedeng mag-antay. Ano ang tsansa ng tagumpay? 6% tsansa na mabuhay, 30% peligro ng permanenteng pinsala sa isip, 10% peligro ng kamatayan. Gawin mo. Naiintindihan mo ba ng lubos ang mga panganib? Ang buhay ko ay nasa kamay mo mula pa noong una. Adrian, tingnan mo ako. Evelyn Hart. Huwag kang mamatay. Ito lang ang pangalawang kasal ko. Hindi pa ako handang maging byuda agad. Ang taong nag-inject sa akin noon ay galing sa Northline General Hospital. Lihim kang inilipat sa Northline General matapos ang aksidente. Ang bagong gamot na sangkot sa medical incident ko ay galing sa iisang batch. Ginamit ni Richard Shaw ang insidente ko para takpan ang mga side effects ng gamot. Ginamit ni Victoria ang pagkawala ko ng kakayahan para agawin ang kapangyarihan. Ginamit ni Vanessa ang research results ko para mag-apply sa proyekto. Kaya magkakasabwat silang lahat. Kaya babaligtarin natin ang buong mesa. Palagi kong nirerespeto si Evelyn. Ayokong maniwala na aabot siya sa ganito gamit ang pamilyang Black para pagandahin ang imahe niya. Pagnanakaw ng proyekto. At kahit pagbuo muli ng kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pandaraya. May bumili ng Twitter troll army. Ako na ang bahala. Hindi na. Tina-target niya. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magpapabagsak sa kanya. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magpapabagsak sa kanya. Aalisin ko ang mga account na ito. Huwag madali. Kung mas marami silang sasabihin ngayon, mas malaki ang babayaran nila mamaya. Nagbigay din ng panayam si Daniel. Pumirma si Evelyn ng pahayag ng pananagutan 3 taon na ang nakalipas. Ayokong saktan siya. Pero katotohanan ang katotohanan. Galing. Isa, Vito. Ang iyong apela ay binawi na.
Binawi mo ang aking apela. Wala pa kaming kumpletong ebidensya. Kung isusumite mo ito ngayon, magkokontra si Richard Shore. Ikaw? Sawa na akong marinig ang dahilan na iyan. Sobrang sawa na ako sa excuse na yan. Evelyn, hindi kita hahayaang masisimuli. Kaya pinili mo akong itago. Kapag nakuha na natin ang lahat ng ebidensya, pababayarin ko sila. Ikaw ang mag-ayos. Ikaw ang magpasya. Adrian, hindi ko kailangan ang pagtatago mong proteksyon. Gusto kong tumayo at manalo ng mag-isa. Sabi mo magkasama tayong lalaban, pero hindi mo pa rin ako isinasama. Saan ka pupunta? Sa dormitoryo ng ospital. Nakatingin sa'yo ang buong mundo ngayon. Hayaan silang manood. Hindi ako pasyente mo o pag-aari mo. Lumabas siya sa bibig. Lumabas ang practice killer. Sabihin mo sa amin ang totoo. Itigil ang pag-film. Hindi siya ganoong klaseng tao. Daniel, ginamit mo ako bilang kalasag 3 taon na ang nakalipas. At ngayon, ikaw ay nagpapanggap na tapat, tagapagligtas sa akin. Ikaw ay kasing kaawa-awa lang, tulad ng dati. Isang bitag, pero nananatili, ang pain, ang pinakagusto ko. Nasaan ka? Evelyn, walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ang mga pasok mo ay laging napakabaduy. Alam ba ni Richard Shaw na kumukuha ka ng tao, buwisit? Huwag mong gamitin ang tatay ko para pilitin ako. Mag-record ng video. Aminin mong pineke ang medikal mong reputasyon at inakit si Adrian. Napakasama ng script na to. Kahit ang murang reality TV, tatanggihan ang plot na ito. Sabihin mo, ginamit mo si Adrian para hasain ang iyong Kasanayang medikal ng kaluluwa. at ninakaw ang proyekto ko. Ano naman kung ginawa ko? At binili mo ang online trolls din, hindi ba? Binili ko ang Stray June. Itinanim ko ang ebidensya. Lahat dahil ayaw mong mawala ng tahimik. Salamat sa iyong kooperasyon. Ano ang iniisip mo sa akin? Salamat sa pakikipagtulungan sa aking plano. Mr. Blackwood, ang kanyang lokasyon ay nasa 3 palapag. Adrian. 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 Hindi ako yon. Hindi ko sinabi sa kanya na saktan ang iba. Ayos ka lang ba?
Tumahimik ka. Sa sarili mo mag-alala. Patuloy kang magsalita at babagsak talaga ako. Mrs. Blackwood, ano ang kailangan mo? Kit pang unang lunas, pampigil ng dugo ilaw, malinis na tuwalya. Walang hahawak sa kanya hanggang dumating ang ambulansya. Ako na ang bahala. At patahimikin si Vanessa. Huwag kang umalis. Mananatili ako. Hanggat buhay ka. Evelyn Hart. Ang iyong mga pribilehiyo sa medikal na pagsasanay ay sinuspende, hindi ka pinapayagang lumahok sa pagsagip. Ako ang pamilya niya. Kahit ang pamilya ay hindi pwedeng lumampas sa mga regulasyong medikal. Papayagan mo ba ako na pumirma ngayon? Kung may mangyari kay Adrian Blackwood, Dr. Shaw, kaya mo bang panagutan? Ang sugat ay nagpapakita ng mga palatandaan ng impeksyon. Sino ang nagpalit ng gamot niya? Ang nurse na naka-duty. Wopi si Evelyn, Sagracian. Ibalik mo siya agad. Si Richard Shore ay mayroon pa mga tao sa loob ng ospital na ito. Palitan ang gamot. Siguradong alam mo kung aling bote ang kukunin. Pinadala ka ni Richard Shaw para bantayan si Adrian. Sumusunod lang ako sa utos para sa pera. Hindi ko alam. Sumusumpa ako, hindi ko alam. Binabayaran kang manakit ng iba. Sobrang professional mo dito. May humiling sa akin na itago ito 3 taon na ang nakaraan. Wala akong ideya kung ano ang laman. Sinabi nila kung maglakas loob ako na sumuway, hindi na ako makakahanap ng trabaho sa industriyang ito muli. Mukhang naglalaman ito ng buong footage ng iyong operasyon mo noon. Buong footage. Ginawa nila akong magdusa ng 3 taon na kawalan ng katarungan dahil sa footage na ito. Pero wala akong ginawang mali. Wala kang ginawang mali. Alam ko, gusto ko lang bigyan ng dati kong sarili ng sandali para magluksa noong 3 taon. Ang International Neurotech Summit Port Haven Session. Ang summit ay espesyal na nag-imbita kay Vanessa Shaw upang ipakita ang Neural Repair Project. Sa pagkakataong ito, tatayo ka sa entablado ng mag-isa. Gagawin ko. Kumakapit sila sa aking mga nagawa ng 3 taon. Oras na para bawiin ang mga ito. Kailangan mo ba akong pumagitna? Ako na ang bahala dito. Ito ang reputasyon ko. Babawiin ko ito sa pamamagitan ng sarili kong mga kamay. Si Vanessa Shore ay nakapagpiyansa na. Si Richard Shore ay nagbabalak na akusahan ka ng plagiarism sa pamamagitan niya sa summit. Subukan niya lang. Si Lisa ay kayang isaulo ang aking pananaliksik, pero hindi niya kailanman kayang gayahin. Ang isip ko. Sa loob ng 3 araw, ang board ay formal na susuriin kung si Adrian Blackwood ay karapat-dapat na panatilihin ang kanyang mga karapatan sa pamamahala. Inischedule niya ang pagsusuri sa mismong araw ng summit. Oo, isang may tamang timing na alitan. Pumunta ka sa summit. Ako na ang bahala sa board meeting. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng bodyguard?
magkahiwalay tayong gaganti. Mali ako nang pigilan ang apela mo. Nagsorry ka ng napakabilis na hindi man lang ako nakagalit ng maayos. Natatakot lang akong makontrol muli ng iba. Ito ang backup ng pangunahing ebidensya ni Blackwood. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Ito ang backup ng ebidensyang medikal. Iiwan ko ito sa iyo. So, okay na ba tayo? Ibig sabihin, bawat isa ay may kalamangan laban sa isa't isa. Huwag kang mag-alala Mrs. Blackwood, ang buong proseso ay binabantayan. Mas mahigpit ang surveillance, mas malamang na mangyari ang aksidente. Paano ito nangyari? Tuwing ninanakaw niya ang gawa ko, susulatin ko itong muli. Pero ang orihinal mga manuskrito ay nawala na. Hayaan mo siyang maniwala na wala na sila. Ang practice ni Evelyn Hart ay hindi pa naresolba ang alitan. Iminumungkahi kong bawiin ang kanyang kwalifikasyon sa pagsasalita ngayon. Dr. Shaw, sobrang takot ka ba sa sasabihin ko? Ang practice ni Evelyn Hart hindi pa naaayos ang alitan. Sa tingin ko, hindi siya bagay para sa presentasyong ito. Hindi mo kinakatakutan ang aking kawalan ng kakayahan. Natatakot ka na masyado akong may kakayahan. Hinihiling ko ang pampublikong pagpapakita ng orihinal na pananaliksik, mga timeline ng chain, mga lumang email record, mga eksperimentong larawan, at mga bersyon ng manuskrito na magpapatunay ng tunay na may akda. Ang mga talaang ito ay kumpleto at sistematiko. Evelyn, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ikaw mismo ang nag-authorize ng proyektong ito sa akin. Ngayon gusto mong baliin ang iyong salita. Mukhang pangit iyan sa iyo. Nandito ang pirma. Dr. Hart, hindi mo pwedeng sabihin na lehitimo ito. Kaya ko dahil ang pirma na iyan ay perpektong kopya ng template na ginamit naming 3 taon na ang nakalipas. Siyempre, iyo yan. Hindi, pareho ito sa peking informed consent form mula 3 taon na ang nakalipas. Gamit ang eksaktong parehong peking template ng 2 beses, napakatamad talaga. Humihiling ako ng on-site verifikasyon ng mga elektronikong source file at access sa mga talaan ng peking pahintulot na kaso. 3 taon na ang nakalipas. Ito ay isang medikal na summit, hindi ang iyong personal na drama sa korte. Kung gayon, magsimula tayo sa profesionalismo sa medisina. Doktor, may tumulong! Doktor, tawag ng doktor. Bilis. Hindi ka kwalipikado para gamutin ang mga pasyente. Umalis ka. Paano kung may mangyaring mali? Ako ang mag-ako ng buong responsibilidad. Allergy sa gamot. May komplikasyon ng arrhythmia. Maghanda ng epinephrine at defibrillator. Buksan ang daanan ng hangin niya. Lahat, umatras. Kailangan niya ng sariwang hangin. Salamat. Ang galing niya? Sino ang nagsabing hindi siya kwalipikado? Isang malaking sampal sa mukha. Ganaye.
Nagligtas ng buhay, si Dr. Hart. May nakitang drug residue sa basong ito. Hindi ako iyon. Gusto ko lang siyang gawing uncomfortable at istorbohin ang speech ni Evelyn. Hindi ko sinadyang pumatay ng sinuman. Vanessa, sobrang binigo mo ako. Akala mo isa kang pribilehiyong prinsesa, pero wala ka kundi isang piyon. Bakit lagi kang panalo? Dahil hindi mo kailanman nais manalo ng patas. Gusto mo lang manakaw ang tagumpay. Mrs. Blackwood, nagsimula na ang meeting ng Blackwood. Naipresenta na ni Victoria ang dokumento ng pagpapaalis. Ang kalagayan ni Adrian ay hindi pa rin matatag at malinaw na siya ay nasa ilalim ng impluensya ni Evelyn Hart. Ang Blackwood Global ay hindi maaaring ipagkatiwala sa isang tao na kakagaling lang at maaaring bumalik ang kondisyon anumang oras. Tapos na. Adrian, ginagawa ko ito para sa Blackwood. At para sa'yo? Lahat ng gustong kunin ang sa iyo ay laging sinasabi na inaalagaan ka nila. 7 fund transfers sa loob ng 3 taon na may kinalaman sa 12 shell companies. Lahat ng ito ay mapapatunayan. Ngunit ang pinakaapurahang bagay ay kung ang iyong kondisyon ay bumalik, Victoria. Bumalik na, Victoria. Abala ka naman sa pagluluto ng mga libro nitong mga taon. Si Adrian Blackwood ay nagkaroon ng neurotoxin relapse at hindi na siya karapat-dapat ipagpatuloy ang pamamahala ng grupo. Na-diagnose ni Dr. Richard Shore. Pagkayan, Pwede bang mag-diagnose si Dr. Hart sa screen ngayon? hindi kailangan ng diagnosis. Ang independent data sa report na ito ay galing sa lumang samples. Kinuha 3 taon na ang nakaraan. Resulta ng test ni Adrian Mula nakaraang linggo. ay ibang-iba. Gumagamit tayo ng 3 taon na samples. Si Dr. Shore, siguradong marunong mag-recycle. Ano kung may depekto ang report? Wala namang ebidensya para sa aksidente 3 taon. Na kung walang ebidensya, walang makakapag-akusa sa akin. Victoria. Ito ang driver ng ambulansya na naghatid sa akin 3 taon na ang nakalipas. Si Dr. Shaw at si Mrs. Blackwood. Inutusan akong dumating ng maaga. Si Victoria Blackwood ang personal na nakipag-ugnayan sa akin. Pagkatapos ng aksidente, sinabihan nila akong turukan si Mr. Blackwood ng droga. Pinagawa rin nila akong magpeke ng oras ng pagdating sa ospital. Kalokohan iyan. Mayroon kaming transfer records at call logs at ang data ng location tracking ng ambulansya. Gawa ng AI Dr. Richard Shaw. Kailangan mong makipagtulungan sa investigasyon. Wala kang karapatang i-detain ako dito. Doktor, nakita ka naming nagsabi ng eksaktong parehong bagay 3 taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad para sa iyo, ang operating room ilaw at cameras ay parehong naka-on ngayong pagkakataon. Ang medikal na pag-unlad ay laging may sakripisyo. Ginawa ko ito para sa proyektong pananaliksik para sa ospital. Pagtetest ng di-aprobadong gamot sa mga pasyente. Pag-frame sa kapwa-doktor at pananakot sa nanay ko. Hindi ito progreso. Krimen ito. Evelyn, Hindi na ako ang scapegoat na ako noong 3 taon ang nakalipas. Hindi ka nagsisisi. Natalo ka lang. Inireseta ko ang gamot noon. Si Richard Shaw sabi sa akin na hanggat si Evelyn ang umako ng sisi, ang ospital, at ang pamilya Reed ay magiging ligtas. Pinilit din ako ng nanay ko na huwag sirain ang kinabukasan ko. Umamin ka ba na tumulong? Sa pagtatakip ng katotohanan ng pagkakamaling medikal. Oo, inamin ko. Niligtas ni Evelyn si Daniel. Kayo ay mag-asawa noon. Lahat sa pagitan nating namatay noong araw na ginawa mo akong tagapasan ng sisi. Bakit ikaw ang mananalo?
dahil hindi ako nagnakaw ng buhay ng iba. Lumayo ka sa daan ko. O wala nang makakakuha ng core data ng Blackwood. Pangmatagalang paggamit ng beta blocker ay nagdudulot ng palpitations at panginginig ng kamay na lumalala kapag may emosyonal na pagkabalisa. Victoria, hindi mo man lang mapindot ang button ng matatag ngayon. Hindi ka maglakas loob. Sirain ang lahat ng datos. Takot ka sa bilangguan at takot kang mawala ang lahat ng meron ka. Hindi ka nangahas na patayin si Adrian nang direkta pinapamina mo lang siya. Adrian, ilang malinis na tao sa tingin mo ang natitira sa Blackwood? Bawat iwali ay aalisin. Pasensya na po, Dr. Hart. Huwag mo nang sabihin ng sorry. Suriin muna ang ebidensya bago mo sirain ang buhay ng iba sa susunod. Evelyn, mali ako. Pakiusap iligtas mo ang pamilya Reed. Wala sa inyo ang karapat-dapat sa pangalawang tingin ko. Tapos, Para sa iyo ito, talagang engrandeng kilos, Mr. Blackwood. hindi ito regalo. Ibinabalik ko lang ang ninakaw sa iyo. Isang lugar na nagliligtas ng buhay. Pagsipsip at paghinto ng dugo. Bigyan niyo pa ako ng 10 segundo. Nag-aalok kami ng aming formal na paumanhin kay Dr. Evelyn Hart. Tinatanggap ko ang institusyonal na pagwawasto pero hindi ko hahayaang isang pabigla-biglang paghingi ng tawad ay magbura ng 3 taon ng pagdurusa. Sa bawat doktor na dapat hindi kailanman dapat patunayan ang kanilang kawalang sala ng tahimik. Sa bawat pasyente na hindi kailanman dapat gamitin bilang bargaining chip. Blackwood MedTech at ang Heart Neuro Restoration Center magkakasamang magtatag ng pondong pantulong sa pasyente.